Kabanata 13. Natutuwang ipinakita ni Kim Young-hun kay Soyeon-hyun ang isang bola ng enerhiya na napagtagumpayan niyang gawin pagkatapos niyang itaya ang buhay niya at sunugin ang puwersa ng kanyang buhay. Nagulat si Soyeon-hyun na napatanong sa sarili niya na gawa sa enhanced chi ang pinapakita ni Kim Young-hun. Ito raw ang ginamit niya para pasabugin ang braso ng core formation na cultivator kaya ginamit niya na nga ulit ang kakagawa niyang bola na gawa sa enhanced chi para pasabugin ang bahay na tinutuluyan ni Soyeon-hyun. Habang natutuwang pinapakita ni Young-hun ang resulta ng pagsasanay niya ng martial arts sa buong buhay niya ay hindi naman mapigilan ni Soyeon-hyun na magluha dahil ganun lang kadali na nasira ang bahay niya. Sapagkat pinuhunan niya ang lahat ng pera na nalikom niya sa nakaraang 50 taon habang nabubuhay bilang si Infinite Fighting Spirit. Tapos sisirain lang ni Kim Young-hun na tumatawa pa rin mag-isa at plano niya raw na iwan ang kanyang huling habilin kay Soyeon-hyun. Sa sandaling natulala si Soyeon-hyun at napuno siya ng galit ay mas pinili niya na lang na pakalmahin ang sarili niya para panuorin ang paggamit ni Young-hun ng kanyang martial arts. Pero iniisip niya pa rin ang kanyang bahay na may 3 palapag na sumabog na walang iniiwang bakas, kaya mabuti na lang ay wala silang mga alalay sa bahay dahil kung meron ay nakakasigurado siyang mapapaslang ang daan-daan sa kanila na dahil lang sa isang atake. Nung napansin niya ang mga bakas ng patalim sa mga iilan na natirang kahoy ay napagtanto niyang ang bola ng enhanced chi na ginagawa ni Kim Young-hun ay konsentrasyon ng libu-libong enerhiya ng patalim. Kaya hindi niya mapigilan na isipin na hindi kapanipaniwala ang puwersang nagagawa ng bola ng enhanced chi at nakakasigurado rin si Soyeon-hyun na ang bolang yun ang pinakamalakas na martial arts na ipinakita ni Kim Young-hun sa kanya. Ipinagmamalaki pa rin ni Kim Young-hun na ang bagong atake niya na yun ang ginamit niya para pasabugin ang braso ng core formation na cultivator. Hindi katulad dati na kailangan pa niyang tambangan o patago na paslangin ang isang chi building na cultivator, pero ngayon ay kayang-kaya niya na silang kalabanin ng harapan hanggang sa nawala na nga ng lakas si Kim Young-hun at nahuhulog na silang dalawa ni Soyeon-hyun. Nakagawa ng malakas na pagsabog ang kanilang pagbagsak at sa lugar na pinagbagsakan nila ay nanginginig ang pananalita ni Kim Young-hun na sinasabi ang kanyang huling bilin kay Soyeon-hyun na huwag niyang kakalimutan ang kanyang mga teknik sapagkat ito ay ang mga realisasyon ng buong buhay niya kaya kailangan na ipamana ang kanyang martial art sa mga susunod na henerasyon. Sinabi lang ni Soyeon-hyun na naririnig niya siya kaya kailangan niya ng tumahimik dahil nakataya ang buhay niya sa sitwasyon nila ngayon. Hanggang sa may nagpakita ng ang lalaki na nakatayo sa sanga at tinawag niya si Kim Young-hun na Ultimate Martial Spirit. Binalaan niya ang sibilyan na si Soyeon-hyun na isang kriminal ang lalaking nakahandusay sa damo na nakagawa ng mga hindi masabing krimen sa mga cultivators kaya kailangan niya lang na iwan ang katawan nito. Tinanong lang ni Soyeon-hyun kung paparusahan niya ba si Kim Young-hun pero nagtanong lang pabalik ang cultivator kung kasabwat ba siya ng kriminal. Tumakbo lang si Soyeon-hyun bilang sagot sa tanong na yun habang buhat-buhat niya si Kim Young-hun sa likod niya. Naasar lang ang cultivator sa walang kabuluhan na ginagawa ng matanda at nagtaka na lang siya kung hindi ba binalaan ni Ultimate Martial Spirit ang kasabwat niya tungkol sa kanilang mga cultivators. Pero ipinagwalang bahala niya na lang dahil iisipin niya na lang ito bilang katuwaan niya at sinabihan niya pa ang matanda na tumakbo siya hanggang makakaya niya. Nagulat na lang si Soyeon-hyun dahil ang nakita niyang mga humahabol sa kanya ay mga nabubuhay na bangkay o mas tinatawag din na jiangshi. Inisip niya na lang habang tumatakbo na masyado na siyang matanda para sa sitwasyon na ganito. Habang tumatakbo ay napatanong na lang si Soyeon-hyun kay Kim Young-hun kung totoo bang tinatawag siyang Ultimate Martial Spirit ng mga cultivators. Kaya napatanong din siya sa kakaibang sitwasyon nila na hinahabol ng mga jiangshi ang dalawang espiritu na si Ultimate Martial Spirit at Infinite Fighting Spirit. Pero binaliwala niya lang ang sinabi niya at sinisigawan niya na si Kim Young-hun na kailangan niyang manatiling gising o hindi kaya ay magsalita man lang siya. Dahil sa sobrang pagod ni Soyeon-hyun ay may nakahabol ng jiangshi na agad niya rin na pinugot ulo at sinipa pabalik sa grupo ng mga jiangshi na naghahabol sa kanila. Napamura na lang si Soyeon-hyun na sinabing si Kim Young-hun dapat ang tumatakbo na nagbubuhat sa kanya sapagkat mamamatay na siya sa pagkawala ng hininga. Hindi sumuko ang mga jiangshi na habulin sila kaya tiniis na lang ni Soyeon-hyun at ipinagpatuloy niya pa rin na tumakbo. Lumipas na ang mga araw at gabi sa patuloy niyang pagtakbo hanggang sa hindi niya na alam kung ilang beses na sumikat at lumubog ang araw. Sobra na ang paghihingalo ni Soyeon-hyun at naliligo na rin siya ng pawis niya hanggang sa itinigil niya na ang kanyang pagtakbo dahil nasa dulo na siya ng bangin pero papalapit pa rin ang papalapit ang mga jiangshi sa kanila.
Sabi naman ng lumulutang na cultivator na nakakagulat daw ang nasaksihan niya dahil ang isang sibilyan lang na tulad ng matanda ay natiis niyang takbuhan ang mga Jiangshi sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pero napansin din ng cultivator na wala ng lakas na tumakbo ang matanda kaya wala lang ding silbi ang ginawa niya. Sinabi niya rin na patay na ang ultimate martial spirit na binubuhat ng matanda na sinagot lang ni Soyun Hyun na alam niya yun sapagkat isa siyang manggagamot. Kaya tinanong ng cultivator kung bakit pa rin niya pinilit na tumakbo kahit na alam niya naman ang interesado lang ang cultivator kay ultimate martial spirit. Dahil walang pakialam ang cultivator sa kanya ay pwede niya lang naiwanan ng bangkay at tumakbo na lang papalayo. Pero tinawanan lang ni Soyun Hyun ang mayabang na cultivator na nagtanong ulit kung bakit tumatawa ang matanda. Habang dahan-dahan na inilalabas ang kanyang espada ay iniisip ni Soyun Hyun ang lahat ng mga martial arts na sinanay niya at iniisip niya rin na sa kabila ng kawalan niya ng talento ay naabot niya pa rin ang puntong ito. Kaya nagpapasalamat siya sa mga turo ni Kim Young-hoon sa kanya na nanggaling din sa kanyang bayan at higit sa lahat ay ang naging martial master niya. Idineklara ni Soyun Hyun sa cultivator na kung gusto niyang kunin ang ulo ng kanyang master ay kailangan niya munang unahin na kunin ang sa kanya. Tahimik lang ang cultivator na pinagmamasdan ang matandang arogante. Naglabas ng 2 naputol na braso ang cultivator at naaasar dahil wala na raw natatakot sa mga cultivators, kaya tinanong niya na lang ang kanyang sarili kung dahil ba walang kaalam-alam ang naghahamon sa kanya o dahil sa masyado ng matanda ang kaharap niya kaya wala na siyang takot. Ngayon ay napagdesisyonan niya na lang na ipakita sa matanda ang kapangyarihan ng isang cultivator na may kakayahan na iparana sa kanya ang sakit na mas malala pa sa kamatayan. Mabilis na ngang sumugod ang inilabas ng cultivator na 2 braso pero hindi pala si Soyun Hyun ang punterya niya. Nung tinignan ni Soyun Hyun kung saan napunta ang mga braso ay mabilis na kumabit ang mga ito sa katawan ni Kim Young-hoon at nagsimulang gumalaw ang bangkay. Tinawag naman ng cultivator na isang parasito ang matanda at pagbabayarin niya ito sa kasalanan na minaliit niya ang isang cultivator. Nanginginig na lang si Soyun Hyun na nagluluha ang kanyang mga mata na tinawag na masamang bastardo ang cultivator. Pero ngayon ay binangon na nga ng cultivator ang bangkay ng ultimate martial spirit at inutusan siyang paslangin niya ang kanyang disipulo. Kabanata 14. Umungol na nga ang gumagalaw na bangkay ni Kim Young-hoon na parang zombie at mabilis na umatake kay Soyun Hyun na mabuti na lang ay naiwasan niya. Sinigawan niya pa ang cultivator na maling dungisan ang legacy ng isang patay pero nakangiti lang ang cultivator na natutuwa sa pinapanood niya. Sa bawat indayog ng espada ng bangkay ni Kim Young-hoon ay mabilis lang na iniiwasan ni Soyun Hyun. Dahil mabuti na lang ay hindi kayang gamitin ng bangkay ang martial arts ni Kim Young-hoon sapagkat umaatake lang ito gamit ang purong kapangyarihan na inilagay ng cultivator sa kanya. Pero kahit na purong kapangyarihan at purong bilis lang ang kayang gamitin ng bangkay ay agad pa rin na nahihirapan ang matandang katawan ni Soyun Hyun. Kaya sa isipan niya ay napapamura na lang siya ng ilang beses. Ang pagtutok niya ng kanyang espada kay Kim Young-hoon na namatay na ay isang malaking kahihiyan pero wala siyang magawa kundi tapusin na lang ang laban nilang ito sa lalong madaling panahon. Humingi na lang ng kapatawaran si Soyun Hyun at ginamit na niya ang kanyang martial arts na Shivering Mountain Sword. 21st form na tinatawag na Heavenly Lake. Naalala na lang ni Soyun Hyun ang dati nilang pag-uusap ni Kim Young-hoon kung saan tinatanong niya kung bakit ang 21st form ay ipinangalan sa lawa samantalang ang pangalan ng lahat ng ibang forms niya ay may kaugnayan sa bundok, tuktok ng bundok, o lambak. Nagtaka lang si Young-hoon kung bakit yun ang tanong ni Soyun Hyun pero iniisip lang ni Soyun Hyun na sapagkat si Young-hoon ang gumawa ng martial arts niya sa nakaraang buhay niya ay baka alam ng Young-hoon na kaharap niya ngayon ang sagot. Humiga lang si Young-hoon at sinabi niyang ang pangalan na Heavenly Lake ay pinapaalala lang sa kanya ang lawa na nasa tuktok ng bundok ng Baekdo at napatanong na lang siya na baka ang mundong ito ay may lawa na kapareho ng nasa bundok ng Baekdo o baka naman ang pangalan na ito ay ginawa rin ng mga mamamayan ng Korea na katulad nila. Ang Heavenly Lake ay tinataguriang ang lawa na sumasalamin sa mismong kalangitan. Kahit na sumasalamin ang tanawin ng kalangitan sa ibabaw nito ay hindi pa rin nagbabago ang katangian ng Heavenly Lake. Ang kalangitan na sinisimbolo sa mga aral ng Shivering Mountain Sword ay tinutukoy ang mga martial artist na kinatunggali ni Soyun Hyun. At ang lawa na sumasaklaw sa tanawin ng kalangitan ay tinutukoy ang kanyang nag-iisang atake. Nung aatake na sana ang bangkay ni Kim Young-hoon ay parang may puwersa ba ang tumulak sa kanya.
Ang rason pala ay dahil sa teknik ni So Yun-hyun na Heavenly Lake ng Shivering Mountain Sword kung saan hinihigop nito ang lahat ng enerhiya na dumadaloy sa mga ugat ng kalaban niya papunta sa enerhiya ng kanyang espada at tinutulak nito papalayo ang kanyang kalaban habang ang enerhiya ay nakukulong sa kanyang espada. Ito ay isang atake na kaya niyang gawin dahil isa siyang first-rate na manggagamot at eksperto sa pag-unawa ng 8 chi veins. Siya lang din ang nag-iisang may kakayahan na gawin ang atake na ito dahil ang martial art na ginagamit niya ay partikular na ginawa para lang sa kanya. Kapag mananatiling buo ang katawan ni Kim Young-hoon ay pwede pa rin na manatili siyang isang Jiangshi kaya ang kailangan na gawin ni So Yun-hyun ay ang huwag mag-iwan ng kahit na anong piraso ng katawan ng bangkay. Kaya gagamitin niya ang lahat ng enerhiya na nasa lagayan ng kanyang espada para pagsamasamahin ang lahat ng mga sword forms ng Shivering Mountain sa iisang atake lang. Ginamit niya na nga ang Shivering Mountain Sword, first form na tinatawag na Transcending Peaks na humiwa sa buong katawan ng bangkay. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kanyang atake kaya tuloy-tuloy niya nang ginamit ang bawat form ng Shivering Mountain para makagawa ng napakaraming enerhiya na humihiwa sa paligid at ang lahat ng ito ay sunod-sunod na humihiwa sa katawan ng bangkay ni Kim Young-hoon. Plano ni So Yun-hyun na hiwain ng tuluyan ang bangkay ni Kim Young-hoon upang hindi na madungisan pa ng cultivator ang kanyang legacy sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanyang bangkay. Nagalit agad ang cultivator nung napansin niya ang ginagawa ni So Yun-hyun kaya tinawag niyang isang insekto lang ang matanda at naglabas ng makapal na enerhiya ang kanyang kamay na nagresulta sa paglaki ng katawan ng bangkay ni Kim Young-hoon na hinahaluan ng mga deformidad. Napamura na lang si So Yun-hyun dahil binigyan ng cultivator ng mas maraming lakas at bilis ang bangkay kaya ngayon ay kailangan niya ng umiwas. Pero ano pa ba ang silbi ng pag-iwas niya? Malapit na rin matapos ang kanyang buhay kaya gagamitin niya na lang ang sandaling ito para siguraduhin na ang kanyang master ay hindi na mas lalong madungisan pa. Sumugod na nga si So Yun-hyun na iniisip na susunugin niya na lang ang lahat. Inihanda na rin ng dambuhalang bangkay ang kanyang kanang braso para umatake kaya napapaisip na lang si So Yun-hyun na mamamatay siya. Pero hindi pa siya pwedeng mamatay, iniisip niya ang kanyang paligid, ang mga ingay na naririnig niya, mga naamoy niya, ang temperatura, at ang dugo na nakabalot sa dulo ng kanyang dila. Nararamdaman niyang sasabog na ang kanyang utak pero papabayaan niya lang itong sumabog. Dahil kailangan niya ng mas marami pang lakas hanggang sa masunog ang utak niya, at mistulang nagkaroon na nga ng pagsabog sa loob ng katawan ni So Yun-hyun. Pero imbes na tanggapin ng kanyang utak ang paghihirap ng kanyang pagtataya ng buhay niya ay may nilagpasan nito na nakatulong pa kay So Yun-hyun. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya kaya napatanong na lang siya sa sarili niya kung nababaliw na ba siya. Pero may bagong napansin si So Yun-hyun at yun ay ang mga mananipis na kulay pula na tali ng enerhiya na nanggagaling sa mga daliri ng bangkay. Na para bang alam na ni So Yun-hyun ang sunod na atake na gagawin ng bangkay kaya madali niya lang na iniwasan ang atake nito. Meron din siyang napansin na manipis na kulay asul na enerhiya na nanggagaling sa dulo ng espada niya. Nung inindayog niya ito ay nakagawa ng malaking hiwa ang kanyang atake sa dambuhalang bangkay. Kaya laking gulat na lang ni So Yun-hyun na inisip kung ito ba ang nakikita ng mga martial artist na naabot na ang martial peak. Napansin niya rin na para bang ngumingiti ang totoong Kim Young-hoon sa kanya. Ang talento na biniyayaan ng langit at ang talento na tinalikuran ng langit. Magkasalungat ang dalawang master at disipulo pero ang rason kung kahit papaano ay magkatulad sila ay dahil sa pareho silang nagsusumikap para lang takasan ang kapalaran na ibinigay sa kanila ng langit. Nagkulay pula ang buong paligid at nagkapira-piraso na lang ang buong katawan ng dambuhalang bangkay ni Kim Young-hoon. Sa kanilang dalawa ay walang henyo o hangal sapagkat meron lamang dalawang lalaki ang buong buhay nilang nilalabanan ang kanilang mga kapalaran. Ang isa ay patay na at ang isa naman ay nasa pintuan na ng kamatayan. Sa huling sandali ni Kim Young-hoon ay parang nagpakita pa ang multo niya na tinanong si So Yun-hyun kung dito pa ba siya titigil. Ang nakakasiguradong sagot ni So Yun-hyun ay syempre hindi. Lumundag na nga si So Yun-hyun at ginamit ang kanyang 15th form na tinatawag na Layered Mountain para sirain ang buong paligid at walang matira sa katawan ng kanyang master. Ito na nga ang katapusan. Dahil sa ginawa ni So Yun-hyun ay mas lalo lang na nagalit ang cultivator at habang nahuhulog na sa bangin ay ang iniisip lang ni So Yun-hyun na hindi nadudungisan pa ng cultivator ang bangkay ni Kim Young-hoon. Kaya ipinikit niya na nga ang kanyang mga mata na nakangiti at hiniling niyang mapayapang magpahinga na ang kanyang master sa martial arts at dito na nga nagtatapos ang kanyang pang-apat na regresyon. Kabanata 15
Natapos na nga ang pang-apat na pagbabalik sa nakaraan. Idinilat na muli ni So Yun-hyun ang kanyang mata. Tinitignan niya lang ang kanyang kamay na iniisip na bumalik na ulit siya sa nakaraan at ang naaalala niya ay ang huling sandaling nakikipaglaban siya. Sinabi niyang sa wakas ay naabot niya na at sumigaw siya ng malakas dahil sa tuwa na sa wakas ay naabot niya na ang Marshall Peak. Naabot niya na ang kapangyarihan na ninanais niya sa buong buhay niya. Pero meron na naman si Bastardo na nagagalit at nakahanda ng sumapak kay So Yun-hyun dahil kasalanan niya raw na naman. Nakikita pa rin ni So Yun-hyun ang kulay pulang linya kaya madali niya lang na iniwasan ang sapak ni Bastardo kahit na hindi pa siya tumalikod. Kahit na nakapikit pa pala ang kanyang mga mata ay malinaw niyang nakikita ang sunod na atake ni Bastardong John Myung-hun. Dati ay kayang-kaya niya rin na iwasan ang atake ni Bastardong John Myung-hun na nakapikit ang mga mata niya pero yun ay nakabase lang sa paghula sa landas ng mga atake ni Bastardo sa hinaharap dahil sa ilang dekadang karanasan ni So Yun-hyun sa martial arts. Pero ngayon ay nag-iba na, sapagkat hindi na ito simpleng paghuhula lang kundi mistulang alam niya na ang mangyayari sa hinaharap. Napagtanto ni So Yun-hyun na ito pala ang rason kung bakit kahit ilang first-rate na martial artists ang susugod ay hindi nila kayang talunin ang isang peak martial artist. Dahil kayang-kaya nilang makita ang landas at direksyon ng mga atake ng mga taong mas mahina sa kanila. Sa pagkakataong ito ay madali lang na nakikita ni So Yun-hyun ang mga kulay asul na linya na nagbibigay gabay sa mga kahinaan ng kanyang kalaban at pinapakita rin sa kanya ang pinakamahusay na landas na pwede niyang gamitin kung paano siya aatake. Ang mga pulang linya ay nagbibigay sa kanya ng gabay sa atake ng kanyang kalaban at ang mga asul na linya ay nagbibigay daan para gawin niya ang pinakamainam niyang pag-atake. Dahil sa masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ni So Yun-hyun at ni Bastardong John Myung-hun kaya marami siyang nakikitang kahinaan. Pero hindi niya inaasahan na may lalabas na dugo sa kanyang ilong at biglang sumakit ang ulo niya na parang nasusunog kaya napatanong na lang si So Yun-hyun na baka ang biswal na abilidad niya ang sobrang gumagamit sa kanyang utak. Muntikan na tuloy na tumama ang sapak ni Bastardo na patuloy pa rin na minumura at sinisisi si So Yun-hyun kaya tinamaan niya ang likod ng leeg ni Bastardo para tuluyan nang mawalan siya ng malay at humandusay na lang sa damuhan. Dito naman na lumapit ang mga katrabaho nila na sinigaw pa ni Direktor Kim ang pangalan ni Bastardong John Myung-hun na mistulang nag-aalala raw sa kanya. Hindi pa rin umaalis ang sobrang sakit sa ulo ni So Yun-hyun kaya lumapit na ang isa niyang katrabaho na babae para tanungin kung maayos ang pakiramdam niya. Pinunasan lang ni So Yun-hyun ang kanyang ilong na iniisip na magiging problema ito sa kanya kung ganito na agad kasakit ang nararamdaman niya kahit na panandalian niya lang na ginamit ang kanyang biswal na abilidad. Pagkatapos niyang pakalmahin ang mga katrabaho niya ay pinunta niya na sila sa kuweba at nagsindi siya ng apoy at saka pinabayaan niya na silang matulog pagkatapos magluto ng ilang prutas. Pagdating ng gabi ay masipag na inumpisahan na ulit ni So Yun-hyun ang kanyang pagsasanay sa paggamit ng espadang kahoy na madali lang na nakagawa ng malinis na hiwa sa isang dahon. Napapangiti na lang siya sa sarili niya dahil hindi pa siya gumagamit ng kahit na anong chi ay kayang-kaya niya nang hiwain ng kalahati ang isang dahon gamit lang ang pulpol na sanga na hawak niya. Napansin niyang ang biswal ng isang martial peak ay may kakayahang hulaan ang gagawin ng kalaban niya at ang kanyang utak ay gumagamit ng mga kulay na pula at asul. Kung gagamitin niya ang biswal niyang ito ay makakaya niyang basahin ang lahat ng mga kilos ng kalaban niya at kayang-kaya niya rin na punteryahin ang mga kahinaan ng kalaban niya gamit ang pinakamainam niyang paggalaw. Naiintindihan na ngayon ni So Yun-hyun kung bakit sinabi ni Kim Young-ho na sanayin niya ang kanyang memorya sa lahat ng mga limang pandama dahil ito pala ay halos katulad lang ng kung ano ang nakikita ng isang peak martial artist. Kaya niya rin siya pinipilit na pagbutihin ang lima niyang mga pandama at mano-manong kalkulahin ang landas ng mga atake ng mga kalaban niya. Napaisip na lang si So Yun-hyun na ang nakikita ng mga martial peak ay talagang kamangha-mangha. Sa kalagitnaan ng gabi habang maraming dahon ang nahuhulog ay ipinikit lang ni So Yun-hyun ang mga mata niya at bigla niyang inisip na may grupo ng mga martial artist ang sumusugod na sa kanya. Ginagamit niya lang pala sila bilang pamalit-anyo sa mga dahon na nahuhulog at inisa-isa na nga ni So Yun-hyun na paslangin ang mga iniisip niyang kalaban niya. Kahit gaano pa sila karami ay madali niya lang silang napapaslang isa-isa. Hanggang sa umabot na nga sa madaling araw at mistulang naprepreskuhan pa si So Yun-hyun kahit na puno na ng pawis ang kanyang mukha. Pagkatapos niyang hiwain ang lahat ng mga dahon na nakikita niya ay idineklara niya na sa sarili niyang isa na siyang ganap na martial peak ngayon. Pero sumakit ulit ang kanyang ulo dahil nararamdaman niyang parang priniprito ang kanyang utak,
At pagkatapos niyang makahanap ng yellow bamboo roots at ginamit ang Dragon Vein Chi method ay kayang-kaya niya nang panatilihin ang kanyang biswal sa loob ng 3 oras. Dahil naabot niya na itong yugto ng kapangyarihan ay hindi niya na kailangan pang ibenta ang mga natitirang yellow bamboo roots dahil kayang-kaya niya nang ayusin ang problema niya sa pera gamit ang sarili niyang abilidad. Karagdagan pa ay iniisip niya kung saan niya gagamitin ang natitira. Bumalik na si So Yun-hyun sa kuweba at pinagmamasdan niya lang si Direktor Kim na mahimbing na natutulog. Ang nasa alaala niya ay ang 6 na bersyon na halaga ng mga natuklasan ni Kim Young-hoon at meron din ang huling aral na iniwan niya bago siya namatay. Kaya kung ililipat niya ang kaalaman na ito kay Direktor Kim ay madali lang nalalagpasan ng Kim Young-hoon sa buhay na ito ang Kim Young-hoon sa nakaraang buhay niya. Ngayon na naabot niya na ang Marshall Peak ay mas lalo lang na mapapabuti ang mga aral na makukuha niya galing kay Kim Young-hoon sa buhay na ito. Wala pa rin siyang kahit na anong palatandaan kung paano maabot ang susunod ulit na yugto pero hindi siya katulad ng mga katrabaho niya at may nag-iisang pwede lang napiliin ang hangal na katulad niya. Yun ay ang walang hanggan na magsanay. Para patuloy na mapanatili niya ang kanyang biswal bilang peak martial master at masanay ang kanyang utak na mas lumakas ay ginawa niya ang unang layunin sa buhay niyang ito. Ito ang paglutas sa nasusunog na sakit na nararamdaman niya sa tuwing ginagamit niya ang biswal na abilidad at ang abutin din ang yugto ng Three Flowers Gathering at the Summit. Napagdesisyonan ni So Yun-hyun na sa buhay niyang ito ay aabutin niya ang kilala ng lahat na pinakatuktok ng Marshall Peak na tinatawag na Three Flowers Gathering at the Summit. Mga boss, kung nag-e-enjoy kayo sa mga quality na Tagalog recap videos ng channel na ito ay mas enjoyable kapag kayo ay nag-like, subscribe, at share sa mga kakilala nyo dahil ito ay para na rin sa patuloy na pag-upload ng mga quality videos sa channel. Mag-like at follow na rin kayo sa aking Facebook page na kapareho rin ang pangalan na The Comics Reader kapag gusto nyo ng mga recommendations na babasahin at mga quality short videos na papanuurin. Maraming salamat!